Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang pinakabagong balita tungkol sa malaking pagbili ng Bitcoin ng MicroStrategy. Kamakailan lamang ay inannounce po ng kumpanya na bumili po sila ng karagdagang 27,200 na Bitcoin kung saan ay nagkakahalaga po ng humigit kumulang $2.03 billion. Kaya sa kabuuan, hawak na ngayon ng MicroStrategy ang halos 280,000 na Bitcoin kung saan ay nagkakahalaga po ng higit sa $22.87 billion. Ngayon ay ano po ang dahilan ng kumpanya sa pagsasagawa ng ganitong kalaking investment at paano po ito makakaapekto sa mga ordinaryong crypto traders lalo na sa mga Pinoy. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, yung unang tanong natin dito ay bakit po patuloy na bumibili ng Bitcoin ang MicroStrategy? Ayan, simula pa noong taong 2020, ang MicroStrategy ay naging kilala bilang isang malaking corporate holder ng Bitcoin. At ito po ay sa pangunguna ng kanilang executive chairman na si Ginoong Michael Saylor. Isa sa mga dahilan kung bakit patuloy ang kanilang pagbili ay ang paniniwala nila na si Bitcoin ay isang digital gold o isang uri ng store of value na mas tatagal ang halaga kumpara sa fiat money o tradisyonal na pera. Ang pagbili po ng MicroStrategy ng Bitcoin ay hindi lamang para sa mabilisang kita. Nakikita nila ito bilang isang matatag na pangmatagalang investment. Para po kay Ginoong Saylor at sa kanyang kumpanya, si Bitcoin ay isang paraan para maprotektahan ang kanilang assets laban sa inflation. Kung patuloy na bababa ang purchasing power ng fiat money, umaasa ang MicroStrategy na ang halaga ni Bitcoin ay patuloy na tataas sa paglipas po ng panahon. Ngayon ay paano po nila pinupundahan ang kanilang malalaking Bitcoin purchases? Ang pinakahuling pagbili po ng MicroStrategy ay 27,200 na Bitcoin kung saan ay nagkakahalaga po yan ng $2.03 billion. At ito po ay pinundahan nila mula sa kanilang stock sales. Gumagamit ang kumpanya ng kita mula sa pagbebenta po ng stocks para makabili pa ng Bitcoin. Bukod dito, plano po ng MicroStrategy na makalikom ng kabuuang $42 billion sa susunod na 3 taon para sa mas malalaking Bitcoin investments. Ang planong ito na tinawag nilang 21-21 plan ay naglalayong makalikom po ng $21 billion mula sa equity sales o pagbebenta ng stocks at ang isa pang $21 billion mula sa fixed income securities o bonds. Ang diskarte po na ito ay nagpapakita ng kanilang commitment sa pagtaas ng kanilang Bitcoin holdings. Sa bawat pagbebenta ng kanilang stock o bonds, mas lalo po nilang pinapalawak ang kanilang crypto portfolio sa paniniwalang tataas pa ang value nito. Ngayon ay magkano na ang kabuuang halaga ng Bitcoin holdings ng MicroStrategy? Sa kasalukuyan, ang MicroStrategy ay meron po silang hawak na 279,420 na Bitcoin at nagkakahalaga po ito ng higit sa $22.87 billion. Base sa kasalukuyang presyo ni Bitcoin na nasa $81,873. Ayon po sa datos, ang average purchase price ng bawat Bitcoin ng MicroStrategy ay nasa $42,692. Sa madaling salita ay parang dito po nila nabili ang kanilang Bitcoin holdings. Ngayon, ibig sabihin ay kahit pa ang presyo ni Bitcoin ay bumaba ng ilang porsyento, nasa magandang posisyon pa rin ang MicroStrategy dahil mas mataas ang kasalukuyang halaga nito kumpara sa kanilang average cost basis. Sa simpleng salita, nasa profitable pa rin ang kanilang investment. Yan, at patuloy na nadaragdagan ang kanilang kita sa pagtaas ng presyo ni Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito
para sa atin na bilang mga Pinoy crypto traders or investors. Ayan, ang malaking pagbili po ng Bitcoin ng MicroStrategy ay may ilang mga mahalagang implications. Una ay nagbibigay po ito ng kumpiyansa sa market na ang mga malalaking institution ay nagtitiwala sa long-term potential ni Bitcoin. Kung may malaking kumpanya na tulad po ng MicroStrategy na willing mag-invest ng bilyon-bilyon kay Bitcoin, ito ay nagpapakita ng kanilang paniniwala na tataas pa ang value ni Bitcoin sa hinaharap. Pangalawa, ang pagbili ng MicroStrategy ng ganito kalaking halaga ng Bitcoin ay maaari pong magdulot ng positive impact sa presyo. Kung tumaas ang demand ni Bitcoin dahil sa malalaking investors, maaaring magdulot ito ng upward pressure sa presyo ng crypto na makakatulong para sa mga holders o mga nag-iipon or nagtatago ng Bitcoin sa mahabang panahon. Para sa mga nagbabalak pa lamang na pumasok sa Bitcoin market, mahalagang tandaan na ang crypto ay isang volatile na investment. Sa kabila ng kumpiyansa ng mga malalaking kumpanya tulad ng MicroStrategy, hindi ibig sabihin nito na laging tataas ang presyo ni Bitcoin. Kailangan pa ring maging maingat at tiyaking mag-invest lamang ayon sa iyong risk tolerance at kakayahang maghintay sa long-term growth. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito sa hakbang na ito ng MicroStrategy. Ang desisyon po ng MicroStrategy na patuloy na palawakin ang kanilang Bitcoin holdings ay isang matapang na hakbang at isang malaking pahayag ng kanilang pananaw sa potensyal ni Bitcoin. Para sa mga nasa industriya ng crypto, ito po ay isang malaking kumpiyansa. Ayan. Na nagbibigay po ng boost na ang mga malalaking institution ay naniniwala na si Bitcoin ay may papel na ginagampanan sa hinaharap ng digital finance. Gayunpaman, ito rin ay isang paalala na hindi lahat ng kayang sumabay sa ganitong kalaking investment. Ayan, hindi po tanging nakakagawa lamang nito ay talagang yung mga matitinding mga financial institutions. Ayan, para sa mga ordinaryong investors, ang pinakamahusay po na gawin ay syempre maging maingat at pag-aralan ang market trends. At syempre mag-invest ng naaayon sa ating kakayahan at syempre sa ating risk tolerance. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.